Ngayong araw, Typhoon Domeng ay patuloy na gumagalaw north-northwestward sa dagat silangan ng Batanes. Ngayong umaga, ang sentro ng mata ng bagyo ay tinatayang nasa 670 kilometers east ng Basco, Batanes, na may maximum sustained winds na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness na umaabot hanggang 150 kilometers per hour. Sa ganitong lakas, ang malakas na hangin mula sa bagyo ay umaabot hanggang 560 kilometers palabas mula sa sentro, kaya kahit malayo pa sa kalupaan, ramdam na ang puwersa nito sa karagatan at sa mas mataas na bahagi ng mga isla. At bago ang lahat, wag po nating kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa pinakabagong ulat panahon. Sa kasalukuyan, wala pang wind signal na itinaas sa bansa, pero hindi ibig sabihin na ligtas ang lahat ng lugar. Mayroong epekto ang southwest monsoon na pinalalakas ng presensya ni Domeng sa karagatan. Dahil dito, may mga lugar sa Palawan, Occidental Mindoro at Antique na inaasahang makakaranas ng heavy rainfall ngayong araw, umaabot sa 50 hanggang 100 millimeters. Sa susunod na araw, June 1, lalawak ang ulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo at Guimaras. Pagsapit naman ng Tuesday, June 2, asahan ang malakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo at Guimaras. Sa mga kabundukan at matataas na lugar, mas mataas ang posibilidad na mas malakas ang pag-ulan dahil sa topography at maaaring lumala pa ang epekto sa ilang lugar na may naunang matinding pag-ulan. Sa forecast track, inaasahang patuloy na kikilos si Domeng north-northwestward hanggang bukas, June 1, bago kumurba at patungong southern Japan sa natitirang bahagi ng forecast period. Sa kasalukuyang sitwasyon, mababa ang posibilidad na direktang tatama ang bagyo sa kalupaan ng Pilipinas. Ang bagyo ay inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa hapon ng bukas, ngunit habang nasa karagatan, patuloy itong lalakas at maaabot ang peak intensity sa susunod na araw. Pagkatapos nito, inaasahan itong unti-unting humina, ngunit mananatili pa rin bilang typhoon sa buong forecast period. Bagaman hindi inaasahang maglandfall si Domeng sa bansa, ang outer circulation nito ay pwedeng magdala ng ghosty conditions at dagdag na ulan sa mga lugar na apektado ng southwest monsoon. Ang mga coastal at elevated areas ay pwedeng makaranas ng moderate hanggang heavy rainfall, kaya mahalagang maging handa sa mabilis na pagtaas ng tubig sa ilang kalsada at posibleng landslides sa mga bundok at paanan. Sa ganitong paraan, kahit na hindi direktang tatawag ang bagyo sa kalupaan, ramdam pa rin ang epekto ng kanyang presensya sa atmosphere ng bansa. Ang pangunahing mararamdaman ng marami ay ang enhancement ng southwest monsoon na dala ni Domeng. Kapag mas lumakas ang hangin mula sa timog kanluran, mas maraming moisture ang dumarating mula sa karagatan na nagiging sanhi ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa western sections ng bansa. Ang mga lugar na mababa, malapit sa ilog o prone sa baha ay dapat maging alerto at ang mga nasa bundok ay dapat maging handa sa posibleng landslide, lalo na kapag nakaranas na ng matinding ulan sa mga nakaraang araw. Sa kabuuan, ang combination ng bagyo sa karagatan at southwest monsoon ay nagiging dahilan ng pagbabago-bago at pabago-bagong kondisyon sa maraming lugar. Sa buong forecast period, si Domeng ay magpapatuloy sa pag-intensify habang nasa Philippine Sea at posibleng maabot ang peak intensity bago magsimulang humina. Ang lakas nito ay magbibigay ng mataas na pressure gradient sa karagatan, kaya ang mga seaboards sa extreme northern Luzon ay maaaring makaranas ng moderate hanggang rough sea conditions ngayong weekend. Posibleng itaas ang gale warning sa mga lugar na ito, kaya para sa mga mangingisda at may maliliit na bangka, mahalagang obserbahan muna ang aktwal na kondisyon bago pumalaot at maging handa sa biglaang pagbabago ng hangin at alon.